we will magnify your name, Lord Jesus. We praise you, Lord. Still, we will trust you. In the valley, there is a hand. In the mountain, there is a hand. In the hill, there is a hand. Lord, in our sickness, in our sadness, in our loneliness, in our storms, there is a hand that is guiding us, Lord Jesus. In every situations of our lives, Lord, we have learned how to trust you. We have learned how to depend in your name, in sickness or in health, in everything, Lord Jesus. We are so thankful for that hand that is always guiding us, that is always taking care of us, Lord Jesus. Lord, still we will trust your name, and we will praise your name forever, Lord Jesus. We praise you, Lord. Thank you for your presence, Lord Jesus. Thank you for your assurance, for being with us. We are so thankful. We may be seated. We welcome in the most precious name of Jesus yung mga visitors natin this morning. Thank you, Lord, for touching their hearts to be here today. Si Jay Alfon and si Ayla Borbe, invited by Brother Ramil. Pareho silang nakareceive ng Holy Ghost. Lord, thank you so much. Thank you so much, Lord Jesus. Si Renzel Barrientos, tsaka si Andre Bayubay. Sa Pasig Outreach natin ito. Si Andre, yun yung nakareceive ng Holy Ghost. So thank you, Jesus. Sa Pasig Outreach, thank you so much. Yung kapitbahay ni Sister Rosamia, si Arken Dulusa, no naka-receive din ng Holy Ghost. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. Tuloy yung mga gawain natin sa Pasig, at nakikita natin yung bunga na patuloy na sinasamahan ni Jesus, yung tawag dito sa Bagong Baryo. Marami ding umaten kahapon. Yung mga kabataan, natuloy din sila, ikot-ikot sa lugar na yon. Marami lang mga hindi nakapunta kasi lahat ng doon may fiesta. So busy sila. Our Lourdes ba yun? So ganun naman talaga. But tuloy tayo sa gawain. Kung anong maibigay natin kay Jesus, physically, after ng gawain, andyan yung physical na pagod, pero yung pakiramdam na fulfilling, na yung masaya na klase ng pakiramdam na nagawa natin kung anong parte natin kay Jesus, yun ang hindi mabili sa kung saan-saan. But thank you, Lord, sa pagsama mo palagi. Let's open our Bible in the book of Exodus. Exodus chapter 20, verse 1 to 6. Yung mga klase natin, tuloy-tuloy na rin yan. So sa mga kulang sa tulog, masanay na tayo. Masanay na rin tayo na mamaya paidlip-idlip na naman dyan. Huwag lang magtabi-tabi. Para naman. We also welcome, andito para sila Brother Albert, kasama. Yung mga malayo-layo pa yung pinanggalingan nila. Again, welcome back. Thank you in Jesus' name. You're welcome in this place. Sana tuloy-tuloy na rin na makapunta kayo sa lugar na ito. Exodus chapter 20, verse 1. And God spake all these words, saying, lahat ng ito ay sinabi ng sinalaysay, sinabi ng Panginoon. Sa verse 2, I am the Lord your God, thy God. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Hindi niya, ito lagi ang kontrobersiya dyan . I am the Lord your God. Tapos ngayon, ni minsan walang sinabi ang Diyos dito, umpisa ng creation, ni minsan wala siyang sinabi, we are the Lord your God. Kaming dalawa ang Diyos mo, kaming tatlo ang Diyos mo. Na ni minsan hindi yan sinabi rito.
No? Tapos pagdating ng New Testament, pagdating ng mga matatalino, sa akala nila ay matalino sila, ngayon may 2, 3 ng Diyos. No? Kita mo yung utak ng mga tao, no? Binigyan lang ng Diyos ng konting talino, no? Yung talino nila, mas mataas pa kaysa dun sa nagbigay. No? Grabe klase mga tao ito. No? I am the Lord your God, which have brought thee out of the land of Egypt. No, ako ang inyong Panginoong Diyos, no, na nagdala sa inyo, no, nag-alis sa inyo mula sa Ehipto, sa lupa ng Ehipto, out of the house of bondage, no, mula sa sambahayan ng pagiging alipin. Nilabas ko kayo dyan. So kinaklaro lagi ng Diyos yan, no, na walang ibang gumawa niyan sa inyo kung hindi ako. No? Tapos, sasabihin nyo, si Moses ang... Kaya ang Diyos napilitan na yung body mismo ni Moses ay itago. Kasi si Moses na ang i-honor, ang gagawing Diyos ng mga Israelites. No? Hindi nila alam na si Moses was also a servant. No? At marami nang nauna kay Moses. Pero pagdating kay Moses, gusto na nilang kung pwede pa lang gagawin na nilang Diyos. So hindi nagugustuhan ng Diyos natin yan, mga kapatid. Sa verse 3, Thou shalt have no other gods before me. No, wag na wag kayong magkakaroon ng ibang Diyos o Diyos-Diyusan sa harapan ko. No, marami yan sa panahon pa lang nila. Why? It is very insulting. No, masyadong nakaka-insulto sa harapan ng Diyos, sa harapan, sabihin na natin, no, sa harapan ng magulang, no, na mula umpisa, siya nag-alaga sa iyo, siya nag-asikaso sa iyo. Tapos pagdating ng panahon, ang i-honor mo, ang i-acknowledge mo, no, yung kapitbahay mo sa kabila, no, na tatay o nanay, it is very insulting. No, thou shalt have no other gods before me. No, wag na wag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyusan sa harapan ko. Ito ay instruction na galing sa Diyos. Verse 4, thou shalt not make unto thee any graven image. Huwag na huwag kayong gagawa ng kahit anumang mga bagay ng mga imahe. So pwedeng gold, pwedeng silver, pwedeng bato, pwedeng kahoy, pwedeng paper mache, pwedeng gawa sa Quiapo, marami. Malaki masyado, gawa sa clay, napakalaki, pero pag binuhat mo magaan kasi gawa na sa plaster of Paris. No, yung mga na siya, yung iba fiberglass na. Pag medyo social ka, ang santo mo gawa na sa carbon fiber. No, ibang klase, ano? Gawa sa carbon fiber, ang mahal nun. No, napakatibay. No, at least kung gawa sa carbon fiber, no, tested by time, mamatay na tayong lahat, buhay pa yung santo mo. No? Ganon. No? Ito, napakaklaro mga kapatid, wag na wag tayong gagawa ng kahit anumang imahe or any likeness of anything that is in heaven above or kagaya, kapareho na to no, sa langit man o sa lupa, that is in the earth, beneath, no, sa ilalim man o sa itaas o sa tubig, under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them. No? Andyan sa Isaiah, napakaklaro ng sinabi na mayroong isang tao, pagkatapos niya na kumuha ng isang malaking kahoy, isang malaking puno, ito ay kanyang pinutol, ay kanyang pinag-aayos, siya mismo gumawa ng drawing, no, hinugis niya, in-sculpt niya doon, no, hanggat sa mabuo. Pagkatapos niya na mabuo, lahat ng mga kahoy na tira-tira, ginawa niyang panggatong. Pag siya gumawa ng isang rebulto, at pag yun may mga diferensya, hindi kayang gawan ng paraan, igagatong niya rin, itatapon, gagawa siya ulit. Pag nabuo niya na, pagkatapos niyang mabuo, luluhuran niya. Imagine what kind of spirit, what kind of thinking, no? What kind of foolishness. No? Mayroon ang tao na kagaya natin na pagkatapos tapos luluhuran mo. No? Grabe, ano? No? Bulag, pipit, bingi. No? Pero ginagawa natin yan ng mga tao. No? Huwag tayong gagawa ng kahit ano paman, langit, lupa, kahit saan, napakaklaro ng instruction ng Diyos. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. No. Gustong sabihin ng Diyos, kung sila gumagawa niyan, hindi kayo kagaya nila. No.
Bahala sila sa buhay nila kung yun ang kanilang gustong gawin. Pero ang gusto kong mangyari na hindi kayo kagaya nila. I have chosen you. I have prepared you. You are a peculiar people. You are a royal nation, royal priesthood. No. Hindi nyo dapat gawin yan. No. Sigurado, lahat naman tayo dito, wala na sa bahay, mayroong ganyan. Mayroon pa ba? No. Kung mayroon pa, bili na lang namin. No. Kung yan gawa sa Nara, no. Pag gawa yan sa Nara, dali natin dito, hugisan natin ng iba kasi maganda yung Nara. No. Imagine mga kapatid, kung mayroon tayo sa loob ng pamamahay natin na yan, imagine. No. What a curse. No. 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 Tama. No. No. Dati mayroon tayo niyan. Marami tayo dati niyan na akala natin yan ang way kung paano makalapit sa Diyos. No? Kaya lahat tayo dyan. Sa mga Chinese pala, Happy Chinese New Year. No? Naalala lang natin. No? Umuulan ng tikoy. No? Sa Divisoria daw, naghahagis pa ng mga angpaw. No? Naghahagis doon, mga t-shirt. No? So, lahat. No, at sa China yata ngayon, mayroong 2 weeks na wala daw silang pasok. No. Ganon sila mag-celebrate. No. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. So we pray for a while, Lord. Again, we are so thankful for all that you've done. Thank you for all your mercy. Thank you for all your protection, your guidance, for all the love, for all the healing. Lord, again, bless this day, bless your word. Thank you for giving us visitors this morning, for touching their hearts, and for the outpouring of the Holy Ghost. Lord Jesus, remember Sir Vanji, kung sa kanyang sitwasyon, Brother Dennis, yung mga kapatiran natin, Lord, be with them. Always fill our hearts with gratitude and thanksgiving. Lord, we love you, we praise you. We do this to glorify and magnify your name. In Jesus' name, amen. No. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. No, grabe, ano? Ikaw na naghirap, ikaw na gumawa, tapos pagkatapos niyan, no, mayroon pa namang mga bahay, pag medyo mayaman ka, magbigay ka ng lupa para patayuan ng simbahan. Pag asyendero ka, kausapin mo yung arsobispo, no, may lupa ako rito. No, para bang pag ginawa mo yan, may points ka na sa langit na pwede ka nang pumunta doon. No? Pero during that time, no, kahit kahit pag ikaw politiko, during that time, ikaw may kaya, ikaw may impluwensya, pwede kang maging Santo Papa. No, nung time na yun. No, andyan yan sa records. No, pwedeng ipapatay yung Santo Papa para mapalitan na naman. No, ganoon ang kwento nila dyan. No, so, may mga bahay na ganoon. Pag may pera ka, so mayroon kang lupa, yung iba naman, pag medyo malawak yung kanilang lupain, magpapatayo ng chapel sa loob ng compound. No, tapos may compound, may mga rebulto, ganito. O, di ba, lapit ko na sa Diyos? O, di ba? No, ganon ang kanilang kaalaman. No, mayroon naman sa atin, ang ginagawa, dahil akala natin yun ang way na maglingkod sa Diyos, no, mula altar, papunta doon sa pinakaharap, luluhod ka dyan, ganito, lahat, magpipetisyon. Kasi akala natin, pag di natin ginawa yan, ay hindi na tayo sasagutin ng Diyos. No. Kahit wala nga tayong gawin, ang Diyos sumasagot. No. Ganon ka-faithful, ganon ka-loving, ka-merciful ang Diyos natin, mga kapatid, na wala pa tayong gagawin, may ginagawa na siya sa buhay natin. No. Ganon kabuti ang Diyos natin, mga kapatid. No. Praise the Lord. No. Nor serve them, wag niyong paglingkuran ng mga Diyos-Diyusan na yan, for I, the Lord thy God, am a jealous God. Ako ay mapanibughuin, ako ay siloso na Diyos. May rason ba? No, He has all the reason. No. Why? Dahil wala ng ibang Diyos. No, ako ang magpapakain sa iyo, ako ang magpo-provide ng lahat. Ang promotion mo, ako naghipo ng puso ng boss mo. No, pagpunta mo sa trabaho, munti ka ng madisgrasya, inalalayang kita. No, pagpunta mo sa MRT, nadulas ka, parang walang nangyari. No,
No, yung bahay mo, muntik nang masunog, hindi nasunog. Muntik ka nang mamatay, hindi ka namatay. Muntik ka nang tamaan ng bala, hindi ka natamaan ng bala. No, muntik nang may mangyari sa'yo, hindi ka na paano, lahat yun gawa ko sa'yo. No, no. Yan, mga kapatid. No. Pagkatapos lahat ng yan, maglilingkod tayo sa kung sino-sino. Ang Diyos ngayon na mayroon sa harap natin, no, at kung anuman ang Diyos-Diyusan na mayroon tayo ngayon, hindi na ito yung Diyos-Diyusan na rebulto. No, tapos na tayo dyan. No, at ang pinaka-Diyos na huli ay yung sarili natin. No, yan ang pwedeng, baka mamaya hindi natin malampasan yan. No, tapos na tayo dyan sa mga Diyos-Diyusan, sa kung saan-saan, mga niluluhuran, tapos na tayo dyan. No, ang pwedeng, marami. The cellphone can be our God. No, hindi na tayo makapalag dyan. No, pag cellphone, lahat ng oras, mayroon tayo. Pagising, cellphone. No, pag, anong tawag dito? Pag tulog, cellphone. No, pinalitan na natin, thou shalt meditate therein day and night. Hindi na nga sinama ng Diyos ang tanghalian eh. No, day and night na lang. Kasi sa tanghali, busy tayo sa araw. No, day and night, thou shalt meditate. No? Pero ano tayo ngayon? Pagising pa lang, ang meditation natin, cellphone, reels, no, kung ano-anong makita natin dyan, ay magche-check lang ako saglit pagising mo. No, nakahiga ka, yung pag-check mo na yan, naka 30 minutes ka na, nakahiga, ganon ka pa rin. Hey, late na pala ako. No, no. Pagdating naman ng gabi, pagod na, hindi man lang tayo maka-thank you sa Diyos natin. No. Tapos pag-check, cellphone pa rin, itabi pa sa gilid ng ulo, itabi pa kung saan-saan. No. Maya-maya, may tama na, may radiation na, may kung ano-ano na. No. Ang meditation natin, andun na sa cellphone. No. Wala na sa Word of God. No. Kaya ang takbo na ng isip natin lagi, no, makikita yan minsan sa mga gestures natin, the way we talk, the way we communicate, kung anong mga pag-usapan, diyan mo malalaman kung ano na ang laman ng kanyang puso't isipan. No, mamaya kung ano-ano na lang ang dapat na pag-usapan. For I, the Lord, thy God, am a jealous God. At meron siyang absolute authority, absolute right na magsabi na siya ay jealous God. No. Dahil lahat gawa niya sa buhay natin ito. No. Visiting the iniquity of the fathers upon the children, and to the third and fourth generation of them that hate me. No. Sabi niya, ang Diyos dumadalaw, bumibisita doon sa mga, sa ama, sa mga anak, until the third to the fourth generation, yung mga taong may galit sa Kanya. Imagine mga kapatid, ang Diyos nagbigay ng buhay sa atin, siya lahat nag-provide, tapos meron pa tayong lakas ng loob na magalit sa Kanya. Grabe tayo ng mga tao, ano? Talagang lakas tama talaga tayo. No? Ganon na ang Kanyang lahat ginawa, tapos magagalit pa tayo sa Kanya. Anong sabi niya? To the third, to the fourth generation, sabi niya, hahabulin ko talaga kayo. At mayroon siyang right para gawin lahat yan. But verse 6, and showing mercy unto thousands of them that love me. No. Siya na nagsabi nito, mga kapatid, pero siya nagpapahayag ng malalim, ng mahabang awa sa libo-libo, sa 10,000, sa milyon na nagmamahal sa Kanya at sumusunod sa Kanyang commandments. God has the right to be jealous. The title of our preaching, Worthy of All the Glory. Worthy of all the glory. Isaiah 48:11. Isaiah 48:11. For mine own sake, even for mine own sake, no, sabi niya, dahil sa akin, no, dahil sa aking pangalan, dahil sa aking kapakanan, will I do it, no, aking gagawin, for how should my name be polluted? No, bakit? No, bakit ang aking pangalan ay lalapas-tanganin?
o masisira o dudumihan. No? And I will not give my glory unto another. Sabi niya, hindi ko ipapamahagi, ibibigay, isi-share ang aking kaluwalhatian sa kung kanino man. And without question, Lord, ganyan ka talaga. Worthy of all the glory. Sabi niya, I will not give my glory to another. At dapat lang naman, and without question, sa Kanya lahat yun. Wala tayong kaparte-parte o ano paman sa mga bagay na yon, mga kapatid. Sa Psalms 24:7 verse 10, daanan natin ito para mabasa natin lahat. Kasi minsan nakakalimutan ng ibang mga verses. 24 verse 7 sa Psalms. Lift up your heads, O ye gates. Parang sarap kantayin, ano? And be lift up, ye everlasting doors. Lift up, itaas. No, ninyo ang inyong mga ulo, O ye gates, and be lift ye up, ye everlasting doors, and the King of glory shall come in. Kung King of glory, wala nang iba. Wala nang queen, wala kahit ano pa. Pag king, siya na yon at wala nang iba pa. And time will come, dyan sa Jerusalem. He will be the King of glory, and that is Jesus Christ. And it will be forever. King of glory shall come in, sa verse 8. Who is the King of glory? Sino ang hari ng kaluwalhatian? Ang hari ng kapapurihan? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Sa verse 9, lift up your heads, O ye gates, even lift them up, ye everlasting doors, and the King of glory shall come in. Verse 10, yan na yan. Who is the King of glory? The Lord of hosts. He is the King of glory, and His name is Jesus. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Sa Proverbs, chapter 20, verse 29. Para isa na lang. The glory of young men is their strength. Ang glory, kaluwalhatian, yung isa pa. May isang word pa dyan ng glory. Kapurihan. No. The glory of young men is their strength, and the beauty of old is their gray head. No, ang glory, ang kaluwalhatian, ang pinagmamayabang ng mga kabataan ay ang kanilang physical strength. Brother. Tapos magaganon. Yeah. No. Tapos susuot ng sando na sobrang sikip. Tapos ganon. No. Tinubuan lang ng maliit na pigsa, iiyak naman pala. No. Hindi mo nga mapapunta sa simpleng, hindi mo nga mapadaan sa kalsada na madilim. No. Tapos magaganon. No, brother, talagang minimaintain ko kasi yung figure ko. No. Tapos marami dyan. Thank you, Brother Ed. Marami yan sa area na yan. Lalaki ng mga katawan. Talagang muscle build up. Talagang, tapos, ang puti-puti mo. Marami yan sila sa lugar na yan. The glory of young men is in their strength, written by King Solomon. Tayo na mga kabataan, dito tayo nakarely palagi. Hindi, kayang-kaya yan. Talagang wala kang sinisino. Talagang, kasi ganito, kalakasan, lahat pinagmamalaki mo. Mga athletes, diyan yan sila nakabaon sa mga bagay na yan. Kalakasan, kasikatan. Pero isa lang ang patutunguhan. Antay-antay ka lang pag nagkaroon ka na ng uban. Brother Roland. And the beauty of old men is their gray head.
ang ganda, ang kagandahan no, ng may edad ay nandito. No? So kung mayroon tayo niyan, huwag nating gawing itim. No? 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 Pag andyan yan, hayaan mo lang. No? Huwag mo nang tinain, huwag mo nang gawin kung ganito, kung ganyan. No? Pag yan, kung ano ang natural niya, yun na talaga yun. No? Bakit mo pa papakialaman? No? Hindi naman ano yan, hindi naman okay naman yan. Because pag lumabas na yan, papunta ka na sa pagiging old men din. No? At kailangang tanggapin. What we're saying, mga kapatid, no, gano'n naman lagi, pagkabataan, bata pa, no, hara-hara, talagang subo. No? Pero pag may uban, pag may gray head na, no, nakagano na lang yun doon sa upuan. No? No, tinitingnan yung bata na hara-hara, no, tinitingnan yung parang no, mayabang, no, maligalig. No? Mayroon no, yung dalawang yung isang Boeing 747 no, lumilipad, biglang dinikitan ng dalawang fighter jet. No, nag-contact, "Hey, sir, no, how are you?" No, no. Sabi niya, "Tingnan mo ako." No, sabi nung pilot na bata pa. No, siyempre, mga bata-bata pa yung mga piloto dyan. Sabi, "Sir, you watch me." No, sabi niya dun sa may edad na piloto. No, no, lahat na lang ng pasirko-sirko, ginawa na. No? No. Sabi niya, you see that? "Yeah, oh, I see that." No? Kabataan, pasikat. No? Sabi ng matandang piloto, sabi niya, "Now, you watch me." No? Biglang umalis ng cockpit. No? Umalis ng cockpit doon sa dinadrive niya. Biglang umalis. No? Nag-aantay ang batang piloto kung may mangyayari sa 747. Ang laki ng 747. No? Yung capacity ng Brother Roland, di ba? Sobrang laki. 30 minutes na ang dumaan. Sabi niya, "Oh, sir, what happened? Walang nangyari." Sabi niya, "Hindi mo nakita." Sabi niya, "Sa loob ng 30 minutes, nag-CR na ako, nagkape na ako, no? Nag-relax na ako." No? No? Ganon ang takbo. No? No? Ang punto, tayo na mga kabataan, gusto natin minsan magpasikat. Pero sasabihin sa atin ng old men with their gray head or gray hair, pwede nilang sabihin, anong sabi nila lagi sa atin? "You just listen to us kasi galing na kami sa pinanggalingan nyo." No, we were once full before. No, dumaan din kami sa kanyang galokohan, nakasurvive kami, makinig kayo kasi baka kayo hindi makasurvive. No, tayo naman kung ano-ano na, pero yung mga may edad na, kalmado na lang. No, hindi na nila kailangang gawin yan. No, dahil nanggaling na sila dyan. No, tayo hindi pa. That is why we must listen to them. No, kailangang makinig sa kanila because that is their glory. No, ang glory nila sa wisdom. No, sa knowledge. Yan ang kanilang beauty na. Samantalang tayo, dito tayo nakarely. No, na isang pigsa, isang trangkaso, isang sakit sa ulo lang, yung pinamagmamalaki natin na yan, wala na yan. Amen? No. Remember John Lennon, Muhammad Ali, no, Michael Jackson, no, si Mao Zedong ba yan, Sister Helen? No. Mga Korean leaders, Kim Jong-il, Kim Jong-un, King Jong-nam, no. 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 Oh, at saka lahat ng Kim na mga paborito nyo sa Korean novela na yan. Sa Korea. No? No? Lahat ng yan, mga kapatid, Alexander the Great, Nebuchadnezzar, at marami pang iba, where are they now? They were all under the grave. No? Yung kanilang mga pinagmamalaki. No? Lahat ng yan ay wala na, mga kapatid. No? Naubos na. Jeremiah chapter 9, verse 23 to 24. Verse 23, "Thus saith the Lord, let not the wise glory in his wisdom." A wise man, glory in his wisdom. "Neither let the mighty glory in his might. Let not the rich man glory in his riches."
No, sabi niya, huwag magmapuri ang pantas sa kanyang karunungan. No, o magmapuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan, huwag magpapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan. No, these things, no, yung mga bagay na ito, karunungan, wisdom, kayamanan, kapangyarihan, no, lahat ng ito ang pinagmamalaki natin ng mga tao. No? Kunting talino na binigay ng Diyos, ipagmamalaki na. No? Kunting kayamanan na ipinagkaloob ng Diyos, magmamalaki na. No? Kunting kapangyarihan, magmamalaki na. At lahat ng ito, no, ito ang hawak-hawak ng tao para mapunuan ang kanyang sarili, mapunuan ang kanyang pride. Man are always striving to reach certain glory of their lives, but end up in the grave. No? Lahat napupunta lang doon, at lahat ito ang pinagmamalaki natin ng mga tao. No? Kunting talino, no? Ipagmamalaki na, kunting kayamanan. No? Iba-iba makikita mo dyan sa kalsada, lalo na sa kalsada everyday. No? Everyday, libo-libo ang road rage. Dito pa lang sa Pilipinas. At sa road rage na yan, madalas yung involved, halos pare-pareho yung itsura, no? Yung mula sa matanda hanggang bata, yung itsura nila minsan pare-pareho. Yung talagang, sa hormones nila. Pare-pareho ang mukha. No, let not the rich man glory in his riches. No. Why, mga kapatid? No. Pride goeth before destruction. No. And pride is very subtle. Akala natin wala lang, pero andyan yan siya. And anytime, no, yung kanta, sinong kumanta nun? Si Imelda Papin. No, tukso, layuan mo ako. No. Tukso, layuan mo ako. No. Hindi. Na dapat pinalitan niya. Ikaw ang lumayo sa tukso. No. Hindi tukso ang sasabihin mo na lumayo sa iyo. Yan ang kanyang trabaho. No, talagang tuksuin ka ng tuksuin. Ba't siya lalayo sa iyo? No, ikaw ang lumayo sa tukso. Tayo ang lumayo sa tukso, mga kapatid. No, at huwag nating hayaan. Sa verse 24, but let him that glorieth glory in this. No, sabi niya, kundi magmapuri sa ganito ang lumalawalhati sa kanyang, sa kanya. No. Sabi niya, in this, that he understandeth and knoweth me. Sabi niya, dito tayo magluwalhati, dito tayo mag-glorify, hindi sa kung anong mayroong talino, hindi sa kung anong mayroong yaman, hindi sa kung anong mayroong posisyon tayo. Sabi niya, dito tayo sa part, magbigay ng glory, magluwalhati, that he understandeth and knoweth me. Sabi niya, dito tayo. Kung mag-glorify ka lang naman dito sa bagay na nauunawaan at naiintindihan at nalalaman natin kung sino ang Diyos na ito. They that don't know their God shall be strong and do exploits. And know it me that I am the Lord which exerciseth loving kindness or exercise loving kindness. No, maintindihan, maunawaan, no, malaman natin na siya itong Panginoon na gumagawa ng mga bagay, nagbibigay, no, loving kindness, kagandahang loob. No, siya ang nagbibigay niyan. Judgment, ano bang judgment sa hukom, bibigay ng hustisya, katuwiran in the earth. For in these things I delight, saith the Lord. Dahil sa mga bagay na ito, dito ako nasisiyahan, nalulugod. Why, mga kapatid? Gustong ipaunawa sa atin ng Diyos, whatever we have, wisdom, understanding, kapirasong kapangyarihan, kapirasong authority, ang gusto niyang mangyari sa atin na lahat ng yon, maintindihan natin na sa Kanya nang galing. No. At dahil naintindihan natin na sa Kanya nang galing, yon ang bagay na mapupurihan natin siya at hindi dito tayo nagdidwell. No, may authority, may ganito. Hindi tayo nagdidwell dyan. Kung hindi, naalaman natin na lahat ng yon ay galing sa Kanya, mga kapatid. No. Whatever we do in church, kung ano man ang mga posisyon natin sa church,
song leader ka man. Hindi tayo song leader, Brother Roland, hindi tayo magkuha-qualify dyan. Hindi matanggap kahit anong kahit i-bribe pa namin sila dyan. Wala, hindi po pwede. No, walang lusot. No, song leader man tayo sa church, gitarista, drummer, backup singer, praising leader, preacher, pastor, elder, altar worker. No, sumasama tayo sa outreach, usher, o tayo ang may pinakamalaking tithes, tayo ang may pinakamalaking offering. No, basta wag lang worker of iniquity. No. Lahat ng ito, mga kapatid, lahat yan ginagawa natin to give all the glory to Jesus. And for the glory of God, for the glory of our God, Jesus, ginagawa natin lahat yan, mga kapatid, to glorify and magnify His name. No. Kung magmapuri, no, o kung mapuri man tayo minsan, sabihin na lang natin sa kapwa natin, thank you. No. But never entertain that in our heart and mind. No, that you are now something. That we are now somebody na akala natin nakaangat, nakalamang na tayo kaysa sa iba. No, the glory is not for us. No, it's for our God. No, hindi ko pwedeng sabihin at dapat naisipin at ni minsan hindi dapat pumasok sa isipan at puso natin, sa puso ko. No, kung wala ako rito, walang mangyayari sa church. No, never. No, why? Baka mamayang gabi sabihin ng Diyos, "Thou fool!" Sammy boy. No. Why, mga kapatid? No. Hindi mo pwede o hindi natin pag-aari ang simbahan. No. Or sino man sa atin dito, hindi pwedeng sabihin ni Brother Wilfred, Brother Sam. No. Walang mangyayari sa worship natin kung hindi ako magigitara rito. He can never say that. No. And will never it happen in our minds and in our heart. Hindi pwedeng sabihin ni Brother Raymond, Brother Sam, pag hindi na ako nagigitara rito. Hindi naman siya nagigitara talaga. No, hindi niya pwedeng sabihin, pag hindi na ako nagda-drums, mamamatay ang worship natin. No, it will never happen. No, hindi pwedeng sabihin ng song leader, backup singers, no, masisira ang worship natin kung di sila kakanta. No. Why, mga kapatid? Remember, we sing, we worship from the heart. No. May instruments o wala, may song leader o wala, we can worship, we can praise His name, mga kapatid. No, kahit walang instruments, God can send His angels to worship with us. Pwedeng gawin niya ng Diyos natin, mga kapatid. Hindi pwedeng sabihin ng Sunday school teachers, no, pag hindi sila nagturo, masisira na ang simbahan. No, remember, no, God gave us to the church, apostles, prophets, evangelists, teachers, pastors, all these things to build and to edify our church. Meaning, mga kapatid, lahat ginagawa natin ito sa harapan ng Diyos for the perfecting of the saints, at kung ano man ang nagagawa natin sa simbahan, sa kay Jesus, bigay na natin lahat yan sa Kanya. No? Dahil all the glory, He is worthy to receive it. No? At wala nang iba pa, mga kapatid. No? That is why, no, lahat tayo, ginagamit tayo ni Jesus sa church. We give Him all the glory. No? At kung tayo ay ginagamit niya, we must be thankful and always remember and remain humble. No. Kung ano man ang nagagawa natin. No. And pasalamat tayo sa Diyos kung tayo ginagamit niya sa field na yan. Lord, salamat, ginagamit mo ako rito. Lord, dito, ginagamit mo ako rito. Lord, ako may pinakamalaking tithes. Lord, thank you so much. No. Pasalamatan natin yan sa Kanya. No. No. At nangyari yan sa buhay natin dahil siya ang may gawa niyan, mga kapatid. At yun ang gusto niyang mangyari, na ma-identify, we can recognize, we can acknowledge Him na nangyari yan sa buhay natin dahil sa kagustuhan niya at dahil sa bagay na yan pag nagawa natin, we can glorify and magnify His name. Mga kapatid, sa bagay na yan. No. Again, hindi natin pag-aari ito. God can use us anytime. We are just an instrument.
Tayo ay kasangkapan lang dito sa church. Pag sinabing kasangkapan, no, andiyan ka, pag nag-decide ang master o yung nagmamay-ari ng bahay, mukhang hindi ka na maganda dyan, ilipat kita rito. No, ikaw, mas maganda ka, dito ka nakapwesto. O ikaw, dito ka rin. Siya lahat ang nagde-decide. And again, no, yon ang ginagampanan natin na pag dyan, maganda ka dyan, i-maintain mo sa bagay na yan. Pag dito, okay, we develop dyan. Ang pinakamahirap, pag sabihin ng may-ari, yan. Sir, saan? Yan, yung sa taas na yan. Asan? Ayan, kunin mo. Anong gagawin, master? Ilagay mo sa kahon. No? Saan ilagay? Ilagay mo sa bodega. Hindi na siya applicable. No? And God can do that anytime. No? Wala tayong may pagmalaki sa harapan niya, mga kapatid. All the glory is for God. Are for God. No? Church is not ours. Lahat tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos natin, mga kapatid. Nagsusumikap, naglilingkod tayo sa Kanya. Napakasarap maglingkod sa Diyos na wala tayong isyu sa harapan niya. No? Yan ang napakasarap. Wala tayong isyu. Ibig sabihin, wala tayong kinakatakutan, wala tayong kahit ano no, sa harapan niya, wala tayong bit-bit na kasalanan sa harapan niya. Hindi yung pagpunta natin sa church, repentance mode na kaagad tayo. No? Ang hirap maglingkod na ganun. Pero yung maglingkod tayo sa Diyos na wala tayong isyu, ang sarap. No? Ibang klaseng pakiramdam. No? Repentance, no? Kasi madami tayong ginawa na kasalanan o bagay na hindi maganda. Remember, mga kapatid, lahat tayo, no, hindi pwedeng pagtakpan ang ating kasalanan o issue natin sa Diyos sa pamamagitan ng pagsama sa outreach. No? Pagbibigay ng malaking tithes, pagbibigay ng offering, pasigaw-sigaw sa worship, sa praising. No? Hindi natin masuhulan o mabribe ang Diyos. No? If we have an issue before God, we must face it. No? Hindi natin makuha yan. No? Lord, ang dami kong kalukuhan kahapon. Ang dami kong ginawang mali sa harapan mo. Sige lang, Lord, pagdating ko sa church, ako ang may pinakamalakas na sigaw sa worship. Lord, babawiin ko na lang sa pagbigay ng napakalaking tithes and offering. Can we do that? No. Hindi natin mabribe ang Diyos. No, we cannot give Him an offering at the same time continue in sin. No, hindi natin pwedeng gawin yan. Hindi natin pwedeng matakpan yung mga pagkakamali natin sa paggawa ng mabuti sa harapan o sa church. No. No, we must face and we must deal with it. No, kailangan kung anong issue natin sa Diyos, if it's time to accept, acknowledge, repent, so that God can change our lives. No, para mabago niya ang buhay natin, mga kapatid. Remember how King Saul, no, ano ang kanyang gawa? Obedience is better than sacrifice. No, ano ang sabi? Klaro ang sabi, klaro ang instruction ng Diyos sa kay King Saul. No, sabi niya kay King Saul sa pamamagitan ni Samuel, sabi niya, Samuel, punta ka doon. Sabihin mo kay Saul, makipag-away siya dyan sa mga Amalekites dahil yung mga Amalekites, mga makakasalanan na tao. Remember, paglabas yun ng Egypt, no, yung mga likuran, no, na mahihina na, no, inambush ng mga Amalekites. Wala naman kayong issue sa kanila, pero inambush na kayo. So ngayon, it is time na lahat ng Amalekites ubusin mo. No, mula sa hari, mula babae, lalaki, dumidede, bata, infant, sucklings, baka, kabayo, tupa, camel, no, asno, lahat patayin mo. Dahil sasamahan ko kayo. Klaro ang instruction. No, mauubos mo yan sila. No, anong ginawa ni Saul? Maya-maya, pagdating ni Samuel, blessed be the name of the Lord, Samuel. No, galing, ano? Sabi niya, I have performed the will of God. I have obeyed the word of God. No, sabi niya, nagawa ko na. Ang sabi ni Samuel, no, what is this bleating of the sheep, of these animals? No, ang tao pwedeng magsinungaling. Pero yung ingay ng mga hayop, hindi pwedeng takpan ng kanilang mga bibig. No, sabi ni Samuel, ano ito naririnig kong ingay? Di ba dapat patay na lahat ng ito? No, bakit andito pa to?
No, bakit buhay pa sila? Sabi niya, ano kasi, no, yung mga tao kasi na ito, no, yung mga tao na yan, no, nagustuhan nila yung pinaka magaganda diyan ng mga tupa, mga baka, no, talagang nagustuhan nila, hindi nila pinatay, kaya sa kanilang understanding, okay, i-offer na lang namin to sa Diyos. No? Di ba? Ang ganda. No? I-offer na lang namin. So si Saul naman bilang hari, wala siyang magawa. So sabi niya, i-offer na lang. No? Sabi ni Samuel, dahil sa ginawa mo, sabi niya, nalungkot ang Diyos. It repented him, no, na ikaw ginawa niyang hari. No, natakot ka sa salita ng mga tao. No, na dapat ikaw ang may desisyon sa bagay na yan. No, anong ginawa niya? No, sabi niya, tingnan mo. No. Sabi niya, Lord, maganda ito. No. Sabi niya, in-offer nila yung pinaka-the best. No. Doon, no, maaamoy. That is why, ano ang sabi mga kapatid ng Diyos ni Samuel dito? No. Sabi niya, obedience is better than sacrifice. No. Mas mabuti pa rin na sumunod sa kung ano ang instruction ng Diyos. No, yun ang delikado minsan. Though our motives is good, but if it's not in line with the Word of God, magdalawang isip muna tayo. No, kailangan according sa Word of God pa rin ang takbo niyan, mga kapatid. No, so ganon ang nangyari. Why? Ayaw ng Diyos na mapunta sa iba ang glory. Ayaw ng Diyos, no, yun bang tutulungan niya si King Saul, pero ano ang resulta? No. Nung tinulungan niya na, iniba yung direksyon. No. Lord, maganda naman ang motibo, maganda yung ganito. Pero anong sabi ng Diyos? Nakalimutan mo yung instruction ko. Klaro, ubusin lahat, patayin lahat. Why? May hugot ang Diyos. No, ang pinanghugutan niya, yung kasalanan ng mga Israelites, ng mga Amalekites nung time na yon, no, walang inambos nyo ang mga Israelites. Dapat tinulungan nyo pa. No, at uubusin ng Diyos. Dahil sa galit ng Diyos, anong ginawa niya? No, sabi ni Samuel, nasaan si Agag? No, di ba sa larong chess, sinong marunong? No, pag naglaro tayo ng chess, tama ba? No, hanggat hindi namamate o nati-checkmate ang hari, hindi ka panalo. Pero ang ginawa ni King Saul, yung hari pa ang kanyang tinira. No, di ba ang ganda ng motibo? Lord, no, panalunin mo ako sa loto, no, kasi pag ako nanalo, no, 100 million, Lord, hindi 10, 20%. No, I'll give it to you. Solve tayo ngayon, 20 million. Di ba ang ganda ng motibo? Lagay mong ganun. No, pero ano ang instruction? Hindi tayo dapat sa mga bagay na yan. No. And obedience is better than sacrifice. Walang pakialam ang Diyos. God is not happy. God is not pleased sa kung anong mayroong offering, mga tithes na yan, kung alam niya na sa punto na tayo ay tuloy-tuloy pa rin sa paggawa ng hindi maganda. Ibig sabihin, mga kapatid, ayusin muna natin kung anong dapat ayusin sa harapan ng Diyos. Ayusin natin yan. And doon lamang magkakaroon ng magandang pang-amoy ang Diyos sa offering, sa sacrifices natin. No. Amen? At hindi natin pwedeng baliktarin yan, mga kapatid, no, sa harapan ng Diyos. No, everything, no, tao, lugar, trabaho, riches, talino, at iba pa, no, na nagiging comfort zone na natin. No, yung mga bagay na yan. Pag sobra-sobra na at sa harapan ng Diyos, yung bang mga nakasanayan na natin, no, na doon na tayo naging komportable masyado. At yan ay nakakaapekto na sa paglilingkod natin sa Diyos. Expect, God will destroy that comfort. No. Why? Hindi na siya makagalaw sa buhay natin. No, dahil sa comforts na mayroon tayo niyan, mga kapatid. No. Sa first, sa 1 Corinthians chapter 10, verse 31. 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Whether therefore ye eat or drink or whatsoever you do, do all to the glory of God. No? Kahit ano pa man, no, lahat ng mga kinakain natin, iniinom,
o kahit ano paman, mga bagay na ginagawa natin, gawin natin lahat yan to glorify our God. No, sa pagkain pa lang natin, no, ang mga Muslim, anong mayroon sila? Yung halal. Ibig sabihin, di ba, naririnig natin yan. No, halal ba yan? No? O, pupunta ka sa isang restaurant, halal ba yan? No, naalala nyo dati, sa Malacanang, mayroong pumunta doon na mga Muslim, tapos naghain ng pagkain. Hindi ko alam kung hindi alam ng chef o nagluto no, na ang kanyang pakakainin ay Muslim. No, inihanda, okay na yung pagkain. Nung inihanda, ay galit na galit yung Muslim. Kasi yung kinain niya, hindi halal. No? Ang kinain niya, haram. No? Ang halal, ibig sabihin, according to their law, dietary law ng mga Islam, no, sa Islam, ang halal, ito yung mga legal o mga pagkain, mga gamit na tawag dito, hindi bawal sa kanila. No, ay, halal, pwede ako dyan. No, halal, pagkain. No, inumin, tubig, lahat. No, mayroon silang ganon. Pag sinabing haram, tama ba haram? No, pag sinabing haram, ito yung mga pagkain na prohibited o pinagbabawal sa kanila. No, andyan sa Indonesia, may pinakamaraming mga Muslim. Sa Indonesia, mayroong isang TikToker dyan o isang vlogger. Naka-live pa siya, video, ganun. Pinapakita niya, ano ba yung sinabi niya, in the name of Allah, parang ganun. Tapos sabi niya, tikman ko nga itong chicharong baboy, kung gaano kasarap. And she is a Muslim. No, pinakita niya, ginawa niya yung lahat. Pagkain niya, ay lahat ng batikos, lahat ng Muslim, mga Islam, lahat ay talaga namang binanatan siya, pati yung council na pinakamataas doon sa Indonesia. No, nag-decide, pinatawag siya. No, dahil sinasabi nila, nilapastangan mo ang pangalan ni Allah, no, gumawa ka ng mga bagay, ininsulto mo kami. So anong ginawa niya? Kulong siya ng 2 taon. No, sa kanyang ginawa, nagbayad pa yata siya ng $200,000 US dollars, no, sa kanyang ginawa, mga kapatid. No, kahit sabihin na natin, no, we must respect the religion. Whether you eat or drink or whatsoever you do all to the glory of God, para sa kaluwalhatian ng Diyos natin, mga kapatid. No, at sa atin naman, sabi diyan, there will be no more holidays, yung mga pagkain na yan, except for the blood, na hindi tayo dapat, mga balot, o sinong kakakain lang ng balot? Dinuguan, yung paborito natin dati, parisan ng puto, parisan ng mangga, pandesal, napakasarap. No, pero ito yung sinasabi na kahit sa pagkain natin, we give all the glory to Jesus. No. Why, mga kapatid? Kung alam na natin na yan ay talagang mapapasama tayo dyan, araw-araw taba, araw-araw mantika, araw-araw asukal, araw-araw, can we glorify God? No. Tapos ang effect sa atin, pa-check up ka kasi ganito lahat. No, hindi natin nag-glorify ang Diyos natin. No, pag ganon ang mangyari. No. Tapos matagal na tayo sa church, sa mga kalalakihan. Hindi ko alam kung sa kababaihan. No, sa mga kalalakihan. No. Ang sikat dyan, kabayong pula. No. Sa inumin, kasama eat or drink. Di ba, inumin natin. No, ang kanta, sinasabi ng kanta, manok na pula. No, nadali pa sa sabong, no? No. Pero ito, sa inumin natin, we must glorify our God. Wala na tayo sa mga bagay na yan na no, parang gustong sabihin ni Saul. Sabi niya, sila kasi, no, ganito kasi, nayaya kasi ako, friend ko, mahal ko talaga ito, matagal ko nang hindi kami nagkita, brother. So ito na payaya kunti, so yung kabayong pula, no, nalipat sa'yo. No. Why? Maya-maya, namumula ka na. No. Maya-maya, yung lakad mo may ano na. No, parang, why? No. No. Tapos, makita pa ni brother, ni sister, brother, ano nangyari? No. Allergy. May allergy. No, brother, si brother, amoy red horse. No?
Brother, no, makita pa ng iba, kapitbahay natin, alam nila may simbahan tayo. Are we giving God the glory? No, nagbibigay tayo ng kapurihan, kaluwalhatian sa Diyos? Wala. No, at sila ay nakatingin yan lagi sa atin, mga kapatid. No, at hindi natin pwedeng sabihin, just like Saul. No, hindi niya pwedeng sabihin, yung mga tao kasi mas gusto nilang ganun eh. Brother, in-invite kasi ako ng matagal ko ng bayaw, kaibigan, kaya napainom ng isang red horse. Sino ang mananagot? Sila hindi. We know the Word of God. No, tayo ang nakakaalam ng salita ng Diyos. Tayo ang binigyan ng instruction kung ano ang dapat gawin at kung ano ang dapat sundin sa salita ng Diyos. Malay nila. No? Ang kanilang kaisipan lang pwedeng sabihin, malay ko ba may ganun kayo? No? Malay ko ba, ang akin lang naman, masaya ako brother, na i-invite ka sana na inuman tayo. Kasi doon tayo nagkukwentuhan, ganito. Malay ko ba na nagcha-church ka pala, may Diyos ka pala, may ganito pala kayo. Nasa atin ang pagtayo, mga kapatid. No, hindi natin pwedeng sabihin sa kanila, yung kamag-anak ko kasi matagal kong kaibigan, hindi kami. No! No! Nasa atin ang pagsunod to glorify our God, mga kapatid. No, praise the Lord. No. Malapit na tayo matapos. Ito, patapos na nga ito. No. No, ito, mga kapatid, daanan natin ito. 1 Corinthians, last verse natin ito. No. Again, we do all things to glorify our God. 1 Corinthians chapter 15, basahin ko lang mabilisan kasi mahaba ito. Chapter 15, verse 39. Sige, basahin ko na lang para mabilis. No, all flesh is not the same flesh. Lahat ng laman ay hindi kapareho ng, iba-iba ang klase ng laman. But there is one kind of flesh of man. No, mayroong klase ng laman sa tao, another flesh sa mga hayop, sa mga isda, sa mga ibon. And there are also celestial bodies, andyan sa kalangitan, andyan sa kahanginan, andyan sa tubig. But the glory of the celestial is one. Pero ang kapapurihan ng katawan ay isa, and the glory of terrestrial is another. There is one glory of the sun and another glory of the moon. Mayroong kaluwalhatian ang araw at ang buwan, and another glory of the stars. For one star differeth from another star in glory. So also is the resurrection of the dead. It is sown in corruption, it is raised in corruption. It is sown in dishonor, it is raised in glory. It is sown in weakness, it is raised in power. It is sown a natural body, it is raised a spiritual body. There is a natural body and there is a spiritual body. And so it is written, the first man, Adam, was made a living soul. The last Adam was made a quickening spirit. Now, referring to Jesus Christ. Howbeit, that was not first which is spiritual, but that which is natural, and afterward, that which is spiritual. No. Advance lang tayo ng konti. Now this I say, brethren, sa verse 50, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. No, ang laman at dugo ay hindi makakapagmana ng kaharian ng Diyos, neither doth corruption inherit incorruption. Sa verse 51, behold, I show you a mystery. No, mayroon akong ipapahayag sa inyo na hiwaga, we shall not all sleep, but we shall all be changed. Glory to God. No, hindi lahat tayo ay matutulog, referring na lahat tayo ay mamamatay, pero lahat tayo ay mababago. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, sabi niya, mabilisan ito, twinkling of an eye, yung isang kisap mata, napakabilis, hindi natin control, na sa huling tunog ng trumpeta, sapagkat ang trumpeta ay tutunog, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. No, for this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Who are we, mga kapatid, that this unglorified body will be glorified body, time will come.
Sino tayo para bigyan ng Diyos ng kaluwalhatian niya, na kagaya niya, mga kapatid? So 54, so when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put immortality, then shall be brought to pass, saying that is written, death is swallowed up in victory. No, ang kamatayan ay nilamon ng katagumpayan. O death, where is thy sting? Sabi niya, kamatayan, nasaan na ang iyong kamandag? O grave, where is thy victory? No? Ano ang sabi? Ang gospel na tinanggap natin, binigay sa atin ng Diyos, even the gates of hell shall not prevail against it. What is in hell? Death. No? Anong mayroon sa impyerno? Kamatayan natin. No? Pero anong sabi niya? The gates of hell. No, ang kamatayan ay walang kamandag para ilagay tayo sa impyerno because of the gospel of our Lord Jesus Christ. The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ, mga kapatid. No, last verse, ito short, tapos na tayo, Colossians 3:4. No, Colossians chapter 3, verse 4. When Christ, who is our life, si Kristo na ating buhay, shall appear, pag siya ay nagpahayag, referring to the rapture, then shall ye also appear with Him in glory. Thank you, Jesus. So that is why, mga kapatid, gawin lang natin kung anong nararapat, kung paano tayo ginagamit dito sa church, gawin lang natin yan ng buong puso, buong kung ano, mind, heart, and soul. And after that, ibigay na natin lahat sa Kanya ang glory, kaluwalhatian, Kanya yan, wala tayong parte dyan. Sa Kanya lahat na yan, mga kapatid. Why? Hindi natin problema yan. Because ano ang sabi niya? Then shall ye also appear with Him in glory. At yun ang gusto nating mangyari, mga kapatid. Thank you, Lord, for the Word of God. Thank you, Jesus.